For today's video mga katropa pigs, nandito tayo ngayon sa farming area kung saan katatapos nga nating magpakain ng ating mga inahin. So ngayon mga katropa pigs ay sobrang init na naman ang panahon, kaya yung ating mga inahin ay pinaglulugaw natin at sinashower natin habang sila ay kumakain. So bukas nga mga katropa pigs ay nakatoka tayo sa pag-aawat ng ating mga inahing baboy. Dito mga katropa pigs, ang ating mga inahing baboy ay inaawat natin ng 28 days. At yung mga piglets naman natin mga katropa pigs ay sinisigurado natin na malakas ng kumain ng booster feeds, kung saan preparasyon nila ito para pag inawat sila ay marunong na silang kumain ng solid food. So dahil mawawala nga ang gatas, kailangan ay marunong na silang kumain ng solid food. So mapapansin nyo, napakakalaki ng ating mga piglets na aawatin natin bukas dahil hindi nga natin napabayaan yung requirements ng ating mga inahin para makapag-produce ng maraming gatas, at tinuruan nga din natin sila ng booster feeds kumain, kaya ganyang kalalaki yung ating mga piglet. At syempre mga katropa pigs, napaka-importante ng body condition ng ating mga inahing baboy, dahil sa body condition na yon nakasalalay yung kanilang paghihit uli. Kasi karamihan sa mga payat na inahin ay matagal po maglandi. Kailangan mo pang i-recover yung katawan para sila ay maglandi. Unlike po dito sa mga body condition na medyo maganda, nasa medium po ang katawan niya or nasa katamtaman, mabilis pong maglandi ang mga ito. Kaya po ay inyo pong laging titingnan yung ating body condition ng inyong inahin. Kung kailangan dagdagan ng pagkain ay inyong dagdagan, kung kailangan bawasan ay bawasan naman po. So after nga natin bukas mag-awat, ang gagawin po natin dito ay pagkababa ng ating mga inahin ay tuturukan nga ito ng vitamin A, D, E at ilalagay natin doon sa dry sow pen. At syempre habang nasa dry sow pen, ang pinapakain natin ay lactating pa rin, at dadalhan po natin lagi ng teaser bore para po makita ng ating dry sow yung present ng bore, para po mabilis po siyang maglalandi. So after 4 to 5 days, dapat po ay nabulog na natin siya. Dapat po ay wag lalampas ng 1 linggo yung ating mga dry sow, dahil po pag lumampas ito ng 1 linggo ay lugi na naman po tayo pag ganun po ang nangyari. So iwasan po natin lagi na maging mahaba yung hindi paglalandi ng ating inahing baboy. So lagi nyo pong tatandaan yung body condition na sinasabi ko. At yung atin naman pong mga piglets mga katropa pig ay iiwanan po muna natin ng 4 to 5 days dito sa kanyang farrowing pen, para naman po hindi manibago masyado yung ating mga piglets. Kasi po once po na tinanggal po agad natin yung ating piglets dyan ay sobrang stress po ang mangyayari. So utay-utay lang po yung ibibigay na stress. So dapat po tanggalin po muna natin si Mama Pig, tanggalin din ang kanyang gatas. So dalawang stress na po yun. Kung imumove pa po natin siya ay maninibago po siya sa kanyang bahay, magiging triple po yung kanyang pagka-stress. So utay-utay lang po natin ibigay yung stress sa ating mga piglets para po hindi maging sakitin or hindi magkasakit yung ating mga alagang biik. So for today's video guys, ito lang po muna. Maraming salamat sa iyong panonood, pagla-like, pag-share, pag-comment. At kung di ka pa nakapollow sa page ko, i-follow mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko. At kung may natutunan ka sa video na to, paki-comment naman dyan sa baba para mapasalamatan kita. Happy farming po. God bless us all. Bye-bye!